Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So tila nagmatigas nga po ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue matapos nitong hindi sundin ang gustong mangyari ng kanyang promoter sa Amerika na si Bob Arum. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay sinabi na ni Arum nitong nakalipas na buwan lamang na huling taon na umano ito ni Inoue sa 122-pound super bantamweight division. Gawa ng aakyat na daw ito ng 126-pound featherweight division. Yan daw ang isa sa mga dahilan kung bakit pinanood ni Inoue ng live ang laban sa Amerika ng undefeated top featherweight prospect na si Bruce Carrington upang tansyahin ang mga posible niyang makasagupa sa nasabing dibisyon. Subalit sa kasamaang palad nga po ay hindi pa natin makikita sa lalong madaling panahon na lalaban sa featherweight division ang binansagang halimaw ng Japan. Ito po ay matapos sabihin ni Inoue sa kanyang latest interview kahapon na mananatili pa daw siya ng hindi bababa sa 2 taon sa super bantamweight division. Paliwanag ni Inoue na hanggat hindi pa umano lumalaki ang kanyang pangangatawan at nade-develop ay hindi daw siya aakyat ng featherweight. Giit nito na hindi niya umano pipilitin ang kanyang katawan na umakyat sa mas mabigat na timbang kung alam niyang hindi pa talaga ito fully developed. Kaya naman dahil dyan ay asahan po natin na 2 taon pang paghaharian ni Inoue ang super bantamweight, lalo pat hawak niya na ang lahat ng titulo dito. Bukod dyan ay sa kasalukuyan po ay wala tayong nakikitang fighter na pwedeng makapagbigay ng magandang laban at magandang hamon para sa binansagang halimaw ng Japan. Pero ganun pa man nga po ay nakatakda na ulit lumaban si Inoue sa buwan ng September kontra sa former world champion na si TJ Doheny, kung saan inaasahan ng karamihan na magmimisto lang isang madaling panalo lamang ito para sa 2023 Fighter of the Year winner. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong tirahin ng Hall of Famer na si Timothy Bradley Jr. ang former pound-for-pound king Terence Crawford nang dahil sa pag-iwas umano nito sa current IBF welterweight world champion Jaron Boots Ennis, ay binanata naman nga po ni Bradley kanina ang isa pang former pound-for-pound king na si undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez. Birada ni Bradley na tila hino-hostage daw ni Canelo ang mga titulo ng dibisyon sa pamamagitan ng paglaban sa mga fighters na wala namang pag-asang manalo sa kanya. Katulad na lang ng inaasahan na sunod niyang makakasagupa sa buwan ng September na si Chris Eubank Jr. Ayon kay Bradley ay pinapatunayan lang daw ni Canelo na isa siyang malambot na fighter nang dahil sa hindi nito binibigyan ng pagkakataon ang former 2-time super middleweight champion David Benavidez na makasagupa siya sa ibabaw ng lona. Bukod kay Eubank, ay ang iba pang mga pinaplanong labanan ni Canelo ngayon ay sila Edgar Berlanga at Jermall Charlo. Bagay na pinaniniwalaan ng maraming fans na lahat walang pag-asang manalo sa Mexican superstar. Dahilan kung bakit iritang-irita na si Bradley kay Canelo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.